problem. Alamin ang mga negosyong nabuo sa sipag at diskarte lang. Pero ang kita, pang mayaman. Iba rin. Magkanong puhunan ang kailangan mo? Sa maniwala kayo't sa hindi, ang catering business ng nanay na si Camille nagsimula ng walang puhunan. Tara, luto tayo. Posible talaga na makapagnegosyo ka ng walang puhunan. Humihingi kami ng reservation. Kinukuha namin is 50% down payment. Pangbili ng supplies, lumikita ako ng 50 to 60 sa isang buwan. Ang grupong ito naman ng mga pintor, art at talent ang puhunan. Sa mga birthday party at kasalan tumatambay para mag-painting agad-agad. On the spot? Masaya dahil na-improve ko yung artistic side ko. Travel na rin, opportunity na rin na magamit yung talent namin. Pag per month po siguro, ang malinis na po siguro namin, 25 up kung continuous ang booking po namin. Gusto nyo rin bang bumango ang inyong buhay? Meet Sandy and Jeriel, ang mag-asawang tila guardian angel na mga gustong magnegosyo ng walang puhunan. Namimigay po kami ng free testers kahit wala pina-avail na package. Totally free, as in wala po kayong ilalabas na pera. Pag ikaw po ang reseller, ay magbibenta ka na lang. Kumikita po ako monthly, 30 to 50K. Profit na po yan. Marami kang pera at syempre, hawak mo yung oras mo. Kumita na po kami ng halos 7 digits. Plano mo bang magnegosyo? Magkanong puhunan ang kailangan mo? For start up, I think 100K. Nasa 150K start. 300K, ganun, para magkaroon po ako ng sarili kong business. 500,000 dahil ang dami syempreng facilities. Kalahating milyon. Totoo naman, kung magnenegosyo, dapat may puhunan o kapital na pera. Pero paano kung wala? Hanggang pangarap na lang ba ang pagnenegosyo? Bago pang hinaan ng loob at mawala ng gana, tip lang mga kanegosyo, pwede pa rin mag-business ng walang puhunan. May diskarte dyan. Dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Yan ang pambungad na bati ng nanay niya si Camille sa kanyang mga online content. Pangarap ko lang noon na nagagawa ko na ngayon. Documented ang kanyang journey sa catering business. Sa maniwala kayo't sa hindi. Nagsimula siya ng walang puhunan at hanggang ngayon, wala pa daw inilalabas na kapital si Camille. Alas 4 pa lang ng umaga, naghahanda si Camille para sa order ngayong araw. Mag-isa lang siya ngayon sa kusina at marami-rami ang kailangan niyang lutuin. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, samahan niyo ako today mag-fulfill ng mga orders. Tara, luto tayo. Hindi professional chef si Camille, pero dahil full-time na siya sa negosyong ito, siniguro daw niyang pasado at masarap ang kanyang mga putahe. I was cooking for my family and I was cooking heirloom recipes. Nung nag-umpisa ako mag-vlog, chef na yung tawag nila sa akin. Kailangan ko panindigan kasi yung bina-vlog ko, tinuturo ko yung mga technique. Mga natutunan ko online, sa pagbabasa, mga tinuro sa akin ng lola ko, mama ko. Pinanindigan ko na nagkuha ko ng online course. Tapos yun, inaral ko siya ng inaral. Tapos sinabayan ko ng trial and error. Dating call center agent si Camille. Dito niya nadiskubre na pwede pala niyang pagkakitaan ang hilig sa pagluluto. Nagluto lang talaga ako para sa team. Tapos, ang unang-una kong niluto, fried chicken and mojos. Tapos, gusto nila, ulitin ko. Babayaran daw nila ako, mag-ambag-ambag daw sila. Hanggang sa naghanap na sila ng kung ano-ano pang food sa akin. Sa loob ng 9 na taon niya sa catering business, mula noong magsimula hanggang ngayon, walang inilabas na puhunan si Camille. Ang diskarte niya, naningil siya ng paunang bayad o down payment sa kanyang customer. Posible talaga na makapagnegosyo ka ng walang puhunan, especially sa food. Kasi humihingi kami ng reservation. Ang kinukuha namin is 50% down payment. So, saktong-sakto siya
pangbili ng supplies na yung mga karne, mga sahog. Ang kabuuang bayad, siyempre, pagka-deliver ng kanilang serbisyo. Kahit walang inilabas na kapital, unti-unting nakapagpundar ng mga kasangkapan sa pagluluto si Camille. So ito namang sumunod na order is good for 25 packs. Iniwan ni Camille ang trabaho sa call center at nag-full-time caterer. Bago pa man makilala ang kanyang negosyo online, una na niyang pinasok ang pagkikater sa mga lamay. Katok-katok kami sa mga chapel, and then we were giving out flyers. And then hindi pa kami nakakaalis sa building. Hahabulin pa kami, pwede po ba kayo bukas ng umaga? Eh di kami naman, kaya natin to kasi nga excited, wala kaming ginagawa. Kaya natin, kakayanin natin. So pagpupuyatan, mamamalengke agad, ganyan. Nakilala si Camille online dahil sa kanyang preparation videos ng party trays. Ito raw ang laging order ng kanyang mga suki. Because yung mga tao ngayon, wise na sila. Dati kasi, 5 years ago, yung mga 35,000, kasya siya hanggang sa styling, sa lights and sounds na may pagkain, lamesa, upuan. Pero kasi nagtaas yung presyo ng bilihin, ayaw na nilang gumastos ng more than that amount. So malakas talaga yung party tray, yung puro pagkain lang. Ang isa sa kanyang specialty, Korean blueberry roast pork. Bago sa pagdinig, no? Aksidente lang doon niya itong nadiskubre. So maglalagay tayo ng blueberry jam para tumamis pang kontra sa gochujang at saka sa samjang. Nag-research and development kami ng mga chef ko noon. Tapos naghahanap kami to elevate yung barbecue flavor ng pork belly na ginagawa namin. Tapos nabuhusan ko ng blueberry. Tapos masarap siya. So, nagtuloy-tuloy na ganun yung recipe. Nakaka-intriga naman ang lasa niyan, Camille. Nag-work naman po yung pagka-matamis nung pork, masarap po siya. Sarap ng sauce niya. Siguro kung magbe-birthday ako, I will surely order this. Para matikman din ng mga friends ko. The texture is so soft at sobrang savory po siya. I like it. Ang sarap po niya, and then nung Korean flavor po, it's giving po siya talaga. Ang saucy niya, hindi po siya nakakaumi. Actually, pwede pa nga siya ulam. Masarap po siyang ulam kasi may pagkakapareho siya sa lasa ng adobo. Nakakawalang pagod. Yun yung una mong mararamdaman. I think a lot of people working in the service industry will say the same thing. When you get a compliment na they're happy with the food, basta yung muscle pain mo nawawala. Tapos sisipagin ka, gawin ulit siya the following day. So that's what keeps us going. Ang combo tray na ito nagkakahalaga ng 19,000 pesos at kayang pakainin hanggang 30 katao. Mahalaga raw ang pagkakaroon ng mga combo options sa food business. So pag may menu ka, structured ka, and then it's easy to control the price, and then you have a standard look. So alam ng tao na ito yung in-order ko, ito yung natanggap ko, may consistency. Dahil online ang pag-order kay Camille, pwedeng ipa-deliver ang food tray orders. O kaya naman ay pick-upin mismo sa kanilang bahay sa Cuenca sa Batangas. Dahil daw sa lakas ng demand, nagtayo na rin sila ng kanilang commissary sa Cavite. Yung product mo, kailangan standard. Kailangan aralin mo siya, i-improve mo siya. Kasi doon nabubuo yung trust. Kasi sa amin, literal na tiwala nag-down payment sila sa amin para mag-reserve. Tapos yun yung ginagamit naming pamalengke. So namuhunan ako sa yung tiwala. Iningatan ko talaga yun. Kung wala puhunan sa catering business, kitang-kita rin ba ang kita? Dahil may pinapasahod tayo, tsaka may mga overhead, mga ganyan-ganyan. Sabihin na natin mga 50 to 60. Ganyan, sa isang buwan. Pruweba ba kamo na hindi lang pera ang puhunan sa pangarap na negosyo? Dapat meron din tapang, tiyaga at diskarte. Kung sumakses si Camille nang walang puhunang pera, kaya mo rin yan, kanegosyo. Ang global fashion icon na si Heart Evangelista, hindi lang bida sa aurahan, maging sa painting, winner din. Maging sina Solen Yusuf at Thea Tolentino,
at heartthrobs ng sina Sian Lim at Tom Rodriguez. Pagbibinta rin ng hobby, mahuhusay. Ang grupong ito naman ng mga pintor sa mga birthday party at kasalan tumatambay para mag-painting agad-agad on the spot. Si Sandra ang bumuo ng group of young artists turned entrepreneurs. Sa kanya negosyo, art at talent daw ang kanilang puhunan. Wala raw siyang inilabas na kapital. Kasi yung father ko po ay more on artistic side po siya. Tapos bali naman ako po siya nun. So ever since po na bata pa po, nag-start na po mag-drawing, tapos painting, hanggang sa nag-college po ako. Actually, last year lang po ako nag-start na mag-commission talaga. Hanggang po naisipan ko po na why not adventure po yung pagla-live painting. Sagot ni Sandra ang live painting ng couple o celebrant. Habang sina Raimundo at Adeline naman ang nakatoka sa sketch portraits ng mga bisita sa pagtitipon. Masaya dahil out of marami niyang friends na artist talaga, ako yung isa sa mga pinagkatiwalaan niya. Nakakatulong yung business namin personally because somehow nakakapag-save kami. Mas na-improve ko yung artistic side ko. Na-excite din po ako kasi parang may kasama na ako sa ganitong passion. Travel na rin kasi kung saan hindi kami nakakapunta pag may event. Mas nag-e-enhance po yung speed namin sa paggawa. Thank you din po kasi binigyan niya kami ng opportunity na magamit yung talent namin. Simple lang daw ang pag-avail ng kanilang serbisyo. Naalam namin syempre kung saan yung location, anong start po ng wedding po nila. Nag-aas po kami ng 30 to 50% para po sa down payment. Inaalam din po namin kung anong package po yung gusto nilang i-avail. Inaalam po namin kung ilang tao po yung gusto po nilang ipapaint. Minsan po nag-avail po sila ng 150 to 200 packs. Mula sa down payment ng kliyente, nakabibili si Sandra ng art materials na gagamitin. Kaya di na niya kailangang maglabas ng sariling pera. Masaya siya, tapos fulfilling siya. Siguro magiging mas masaya siya kasi yung first goal po talaga namin ay makapag-avail po ng studio po namin na sa amin lang. Tapos mas mag-grow yung ASRO. Malaking tulong daw kay Sandra na tapos siya ng kursong Bachelor in Graphics Technology, Major in Industrial Design at nagtatrabaho rin bilang graphic designer sa isang international company. Sa mga gustong matuto ng basic painting, all eyes here dahil isi-share na ni Sandra ang kanyang talent and techniques. Kung makikita nyo, naghalo na ako ng mga pre-colors. So meron tayong dark, medium, tas pinaka-light. So sa pagpipaint, inuuna muna natin yung dark. I-block natin yung mga dark colors. So pagtapos naman ng dark, magja-jump tayo kagad sa pinaka-light. Mag-change lang tayo lagi ng brush. Sa pagpipaint kasi, dapat merong, sa akin, personally, gumagamit ako ng 3 brush. Small, medium, tas large. Yung pinaka-small, yun yung mga pinang-detail ko. Pero wait lang Sandra, paano kung hindi inborn talent sa art? May pag-asa. Si Sandra ang bumuo ng group of young artists turned entrepreneurs. Sa kanya negosyo, art at talent daw ang kanilang puhunan. Wala raw siyang inilabas na kapital. Sa mga gustong matuto ng basic painting, all eyes here dahil isi-share na ni Sandra ang kanyang talent and techniques. Kung makikita nyo, naghalo na ako ng mga pre-colors. So meron tayong dark, medium, tas pinaka-light. Pero wait lang Sandra, paano kung hindi inborn talent sa art? May pag-asa pa ba? Lahat naman ng bagay ay napag-aaralan. Ang gagawin mo lang talaga, unang-una, i-involve mo yung sarili mo sa craft na gusto mong gawin. And then, mag-practice ka lang. Tips pa more ni Sandra. Dapat mong matutunan yung values na tinatawag sa pagpipinta, yung temperature. Ang colors kasi, hindi yan flat. Madami ang dimension, madaming shade na kailangan mong i-paint para mas makapture mo yung subject mo. Kahit makulay ang negosyo ni Sandra, meron din daw hindi natutuwa sa resulta ng kanilang art. Mafe-feel mo rin po talaga kung
Siyempre, may kita mo sa reaction ng client na kung hindi nila nagustuhan, ganyan. Kung gustong-gusto nila, may kita mo yan. Take mo siyang lesson sa'yo para matuto ka sa susunod. Ang bawat event na ginagawa nila ang nagsisilbi rin nilang marketing o promotion, kaya dapat mapansin sila sa tamang dahilan. Sa panahon po ngayon, madami na pong nagla-live painting. Madami na rin po kasing competition. So, kung paano namin ipupush, tapos yung strategy rin po talaga. Sa tulong ng social media, unti-unti raw nagiging matunog ang painting business ni Sandra. Nakadepende sa laki ng portrait na ipagagawa ng kliyente ang presyo. 13,000 pesos ang pinakamaliit, habang 25,000 pesos naman kung malaking size ng canvas. 90 pesos ang sketch portrait para sa guest. Meron silang iba't ibang package deals, base rin sa size ng canvas at dami ng guest. 4 hanggang 8 oras ang itinatagal ng paggawa ng portrait painting ng couple o celebrant. Tumatanggap din sina Sandra ng mural painting jobs. Dahil sa tiyaga at sipag ni Sandra, hindi na raw drawing ang kita. Pag per month po siguro, ang malinis na po siguro namin, 25 up. Kung continuous po ang booking po namin. Confidence sa craft mo, sa skills mo. Kasi, asa sa'yo yan eh. Ikaw lang naman yung makakapagsabi kung kaya mo or hindi. Tapos determination kasi hindi naman araw-araw mananalo ka. Maniwala ka lang sa sarili mo, tapos sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ang wedding naman kasi and birthday, once in a lifetime lang talaga yan nagaganap. So, ikaw nasa an artist, always do your best, always do your 100% kasi isang pribileho nga na ma-invite ka, tapos maging party ka ng isa nilang special day. Sa anumang negosyo, may puhunan mang pera o wala, hindi mananatiling drawing o pangarap lang ang tagumpay kapag tama ang pagguhit ng direksyon sa pag-asenso. Meet Sandy and Jeriel, ang mag-asawang tila guardian angel na mga gustong magnegosyo nang walang puhunan. Gusto nyo rin bang bumango ang inyong buhay? So ang ginawa po namin ay namimigay po kami ng free testers kahit wala po silang ina-avail na package or wala po silang ilalabas na pera. So bali yung free testers po namin ay totally free, as in wala po kayong ilalabas na pera. Ang kanilang mga reseller, kaya raw kumita ng 5 digits kada buwan. Again, no puhunan needed. So wait! Sino ba naman ang aayaw kung magkaroon ng oportunidad na kumita kahit walang inilalabas na pera? Ang pinakamabenta nilang pabango, citrus scent, sweet at musky. Kaya ginawa po namin na hypoallergenic yung perfumes po namin. So isa po yun sa pinaka malaking advantage since marami po sa mga Pilipino ang may allergy. Ibig sabihin, kaunti lang ang mga sangkap nito na posibleng pagmula ng allergies. At dahil hindi nyo naman maaamoy itong mga pabango na ito, yan, susubukan ko na lang i-explain sa inyo kung ano ba ang scent ng mga ito. So, unahin natin ang, ano ba? Ito munang Sweet Serendipity. So, tingnan natin ha. Uy, sweet nga siya. Sweet nga. Para siyang bagong paligong baby na gusto mo nang patulugin ng tanghali. Dahil nakapaligo ka na, matulog ka na, mamaya ka na mag-amoy pawis, ha? Pinaliguan ka na. Ito naman ay Urban Legend. Yan. Parang tatay na galing sa trabaho, tapos may lakad, mag-aanak ng binyag. In pair, ang bango ha. Parang gusto mong tanungin doon sa tatay, ano yung perfume niyo? Kasi parang masculine yung scent niya. Tayo sa pangatlo, ito naman ang Captivating Embrace. Wow! Parang kang heartthrob. Dumaan sa tabi mo, bango naman, bagong paligo. Parang head turner.
Sa bawat bote na mabebenta, maaaring kumita ang reseller ng hanggang 150 pesos kada isa. Easy money, diba? Bali, magme-message lang po sila sa page at sasabihin po nila na mag-aabil po sila ng free tester kit. Ang kadalasang technique ng mga reseller, gagamitin nila ang mga libreng tester na nakuha nila para makakuha ng advance orders. Kapag may buyers na sila, saka pa lang sila mag-o-order para sureball ng may mapagbebentahan sila ng mga ito. Sigurista yarn? Game changer daw ang pagkakaroon ng tester na pwedeng amuyin ng potential customers ng mga reseller. So ang ginawa po namin ay namimigay po kami ng free testers kahit wala po silang ina-avail na package or wala po silang ilalabas na pera. Para hindi malugi, inaral talaga nila ang pagpapresyo sa kanilang mga produkto para masigurong bawing-bawi ang ginastos nila sa mga tester. May pagkakataon ding mag-rebrand ang kanilang mga reseller. Ibig sabihin, pwede nilang angkinin ang mga ito. At ang rebranding, sinasandi na rin ang sasagot, ha? Pagkagaling sa planta, dadalhin na sa warehouse at lalagyan na ng mga label and packaging and i-distribute po sa mga resellers and store. Bukod sa pagiging supplier, naisipan din nila magkaroon ng sarili nilang brand. Dito po sa Romblon kasi wala pa pong halos perfume store. Naghanap kasi kami ng niche community na i-offer yung perfume namin. So naisip namin, since yung asawa ko po ay, ang hometown niya ay Sibuyan Island, kaya doon po namin naisip na i-put up ang aming unang branch ng store. Umabot din ng 3 taon bago sila makapagpatayo ng sariling tindahan. At sa ngayon, ang halimuyak ng pabango ni na Sandy umabot na rin sa iba't ibang bansa. Kumita na po kami ng halos 7 digits. Doon po namin na-realize na lumalaki na po pala yung business namin. My motto in life is to win. Kaya gagawin po talaga namin lahat para lang magtagumpay yung business. Ang mga kadalasan daw nilang resellers ay mga estudyante, young professionals, at mga nanay katulad ni Joy. Kumikita po ako monthly ng 30 to 50K. Profit na po yan. So, matagal ko na po talaga itong pangarap maging businesswoman. Kasi po, sa negosyo, marami kang pera at syempre, hawak mo yung oras mo. Wala kang boss. Oras at sipag ang binuhunan ni Joy para maging happy ang kanyang bulsa. Pag ikaw po ang reseller, ay magbibenta ka na lang. Kailangan lang po natin ay yung sipag at tiyaga at kailangan focus din kung ano talaga yung goal mo para sa business mo. Sa paaralan nagtatrabaho si Joy at ginamit niya itong oportunidad para makapag-direct selling sa mga kasamahan. Marami po akong mga friends, mga kakilala at parati rin po kaming may mga gatherings. So, every time po na may mga gatherings kami, ginagamit po yung yung produkto namin na binibenta, kaya naamoy ng mga kasama ko, ng mga friends ko, kaya doon na pumapasok yung sales talk. Sa pagiging reseller ko po, ako po ay nakapagpatapos ng 2 anak na nag-aaral po sa private school at sa ngayon po, sila po ay graduate na pareho. Ayan mga kanegosyo, sa mga nagbabalak maging reseller, maging matalino sa pagpili. Yan ha, tandaan niyo mga kanegosyo ha. Mag-research ng pansarili at siguraduhing ligtas at may mga tamang permit o papeles ang mga produktong inyong ibebenta. Para kina Sandy, siniguro nilang kumpleto sila sa mga papeles at permits. Dito po sa Pilipinas, medyo mahirap po talaga mag-start ng business dahil sa mga compliances. Ang mabibigay ko lang po mga tips sa gustong mag-business ay be consistent, stay adaptable, focus on customer service, at monitor your finances. Kahit walang puhunan, pwedeng bumango ang kinabukasan. Basta samahan ng sipag at determinasyon, pwede pala mga kanegosyo. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.
Susunod tayo!